Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek prayer meeting po. At purihin po ang Panginoon sa kanyang pagbabay at protection po sa atin sa buong araw na to at ganoon din naman po sa kalahating linggo na tayo po ay kanyang iningatan at ginabayan. At ngayon po, sa gabing ito tayo po ay pangungunahan ni Brother Gideon Pamisaran. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer. May I request Brother Aldri to lead the opening prayer. At pagkatapos po ng ating opening prayer, ay maririnig po natin ang tanging bilang na ipa-play po sa atin ng ating technical coordinator at after po nun, ay maririnig na po natin ang tinapay ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Brother Gideon Pamisaran. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po'y muling nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. At gayon din po sa pagkakataon na kami po ay muling nagkasama-sama upang kami po ay sama-samang manalangin at makapag-aral po ng inyong um, banal na salita. At sa gabi pong ito, sa aming pong pag-aaral ay patuloy nawa kaming samahan at buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Nang sa gayon po, aming pong maunawaan ng lubusan ang mensahe po na aming mapapakinggan. Tulungan niyo rin po ang tagapagsalita sa gabing ito na kanya pong maibahagi ng maayos at malinaw ang inyong pong mensahe. At patuloy naman kami at gabayan sa gabing ito at gayon din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po, Sister Jermaine, sa inyo pong pagpanguna po sa ating opening prayer. At ngayon po, atin na pong magpapakinggan ang tanging bilang na ipi-play po sa atin ng ating technical coordinator. Ang simula ay naroon na ang Diyos upang tayo'y Kanyang magkasama. Ngunit naantala ang tao'y magkasala at ang sakripisyo ay kailangan na. Si Kristo'y namatay doon sa Kalbaryo para sa kasalanan ng tao. Pagkat banal ang Diyos at tayo'y mahal niya, handog niya ang dakilang biyaya. Ibinigay ni Kristo ang sarili niya, siya'y namatay upang tayo ay mabuhay. Sadyang dapat sa atin ang kapahamakan, ngunit inibig niya na iyong tunay. Walang pagmamahal na mas dakila pa sa pag-ibig ni Jesus para sa atin. Kung tayo'y kaaway niya, sa hindi pinagkait, ang habag niya upang tayo'y lumapit. Ibinigay ni Kristo ang sarili niya, siya'y namatay upang tayo ay mabuhay. Sadyang dapat sa atin ang kapahamakan, ngunit inibig niya na iyong tunay. Sa ating nararapat ang paghihirap niya, ang pako at putong at ang krus niyang dala. Pati ang Diyos Ama'y pinabayaan siya, ngunit nagtagumpay siya para sa ating sala. Ibinigay ni Kristo ang sarili niya, siya'y namatay upang tayo ay mabuhay. Sadyang dapat sa atin ang kapahamakan, ngunit inibig niya na iyong tunay. Ngunit inibig niya na iyong tunay.
Maraming salamat po, Sister Germaine, sa inyo pong napakagandang awitin. At ngayon po ay akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita. Good evening po, brethren. Sana po ay narinig niyo po ako ng malinaw. Thank you so much sa opportunity na makapag-share at nagagalak po ako na makapag-join sa inyong midweek prayer meeting ngayong gabi. Sister Jermaine, maraming salamat sa invitation mo na makapag-speak. Hindi ko alam kung gaano kadami ang participants ngayon. Pero alam ko na itong message nito ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob sapagkat itong message ay nagbibigay sa akin talaga ng lakas ng loob to habang ginagawa ko yung task na ipinapagawa sa akin ng ating Panginoon, no? Before that ay hinihiling ko po na manalangin po muli tayo para hingi po tayo ng tulong sa Panginoon na maintindihan natin yung kanyang mensahe ngayon. Dakila naming Diyos, maraming salamat po na sasamahan niyo kami sa aming prayer meeting na ito. Ama, sapat nawa na karunungan, wisdom ang aming matanggap upang lubusan naming maunawaan ang mga bagay na gusto niyo ipaunawa sa bawat isa sa amin. Maging bukas ang aming puso at isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Pundahan pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang nag-search po ako ng Bible at nag-meditate ako sa bagay na ito, meron isang tao sa Bible na kinukonsider niya ang kanyang sarili na hindi mahalaga para sa kanya. Parang may mali ho, no, sa taong ito. Pero nung hiningi ko po ang kapaliwanagan sa ating Panginoon, ay napakaganda pala ng kanyang kwento kung bakit nasabi niya ang bagay na ito, na hindi mahalaga sa kanya para bagang hindi mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Hindi ko po alam kung may idea na kayo kung sino ito. Ito po ay kwento ng isang tao na binago ng ating Panginoon from being a persecutor, no? At ito po ay si Paul. At hindi po ito nababanggit sa amin dati, yung kwento na dito banda sa part na ito. Sapagkat nababanggit lang sa atin nung mga bata pa ay si Paul ay binago ng ating Panginoon. Ay ganun lang kababaw. Pero sa bandang ibayo ng kanyang kwento ay nabanggit niya dito na parang hindi niya kinoconsider na mahal niya ang kanyang sarili. Ano po kayong dahilan? Punta po tayo sa Acts 20 verse 24, mga kapatid. Ito po ang sabi niya dito sa Acts 20 verse 24. But none of these things move me, neither do I esteem my life dear to me. If only I may finish my course with joy and the ministry which I have obtained from the Lord Jesus, faithfully to attest to the good news of God's grace. Napansin niyo naman po, no, na nabanggit niyo dito na parang baliwala yung buhay niya para sa kanya. At kung iisipin, itong si Paul ay tao lang din. Kung iisipin natin, sa isang normal na tao, mahal na mahal po natin ang ating sarili. Ano po?
At ayaw natin na mangyari yung mga bagay na hindi natin gusto. At ito'y lubha talagang nakakapag-worry sa atin na alam natin na may mangyayari sa atin pero kaya tayo nag-worry. Hindi natin tinutuloy yung bagay na gagawin natin sapagkat alam natin na merong mangyayari. Ano ho? Pero si Paul dito ay baliwala sa kanya ang bagay na ito. Napunta po tayo sa verse 22. Bakit kaya parang baliwala kay Paul ang mga bagay na darating kahit alam niya na may mangyayaring hindi maganda? Punta po tayo sa verse 22. And now, you see, I am going to Jerusalem, bound by the Spirit and obligated and compelled by the Spirit, not knowing what will befall me there. Sa verse 23, except that the Holy Spirit clearly and emphatically affirms to me in city after city that imprisonment and suffering await me. Ito po pala yung dahilan kung bakit si Paul ay hindi takot na may mangyari sa kanya na para sa kanya ay walang kwenta yung sa kanya yung buhay niya para sa kanya sapagkat itinuturing niya yung buhay niya ay sa Panginoon. Ano ho? At isang bagay pa na importante kasi siya po ay bound by the Spirit. Siya ay itinali ng Espiritu. Ganito po pala ang buhay o ang pananaw ng isang taong nakatali sa Espiritu. No, matapang. Iba yung katapangan ni Paul nung siya ay soul pa kaysa sa katapangan na meron siya ngayon. Ano ho? Itong katapangan niya ngayon ay hindi siya nag-worry na kung ano man ang mangyari sa kanya. Sapagkat nung si Saul pa siya, ay nag-worry siya na yung mga disciples ay baka na ma-convert pa yung maraming mga tao. Kaya plinano niya na patayin si Stephen. Ano ho? Pero this time, Paul na siya, ay grabe yung kanyang tapang na para sa kanya ay baliwala na kahit siya ay mamatay. Ano ho? At dito, ipinakita sa kanya ng Holy Spirit sa verse 23 na after city, imprisonment and suffering awaits to him. Nabanggit niya po dito na nakita niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya ay makukulong. Ano ho? Sino dito sa atin ngayon na alam nating may mangyayari sa atin, tinutuloy pa rin po natin ang ating plano? Parang mahirap ito. Gusto ko kayo po bigyan ng mga testimonies bilang isang missionary na inassign ng Panginoon sa kabundukan, bagaman ngayon hindi na full-time kasi may mga kailangan gawin po dito sa baba na importante din na nakatulong dun sa kabundukan. Dinala ko po ang mga grade 12 students ng Rock Seventh-day Adventist Academy sa mountains. Ito po ay during na maraming inkwentong nangyayari sa dito nakapalibot sa amin, bagaman hindi pa sa bundok, kundi dito lang sa patag. Ang daming inkwentro that time at maraming rebelde ang napatay ng mga armies. Inisip ko, naka-schedule na yung aming hike papuntang jungle school, ay nag-worry yung mga bata na, Sir, paano yan? Ay baka hindi tayo payagan ng armies o baka may mangyari sa atin doon at maipit tayo sa bakbakan. Naisip ko ang talatang ito na kung hindi tayo magiging, na-i-share ko sa kanila, masabi ko sa kanila, kung isipin natin na mamatay tayo doon o kaya maiipit tayo sa bakbakan nila, ay di ba isa itong napaka
gandang karanasan na hindi pa natin naranasan dati, na kung ito'y pahihintulutan ng ating Panginoon, ay sabi doon sa Romans 8 verse 28, all things work together for good, no, for those who love God. Kung ano man ang mangyari sa atin, maipit man tayo at madamay sa enkwentro, at kung hindi man, this is for our good. Why? Kasi mahal natin ang Diyos. No? Um, para ito sa ikabubuti natin. Ano man ang mangyari, sabi ho doon, all things work together for good. No? Lahat ng bagay ay mangyayari para sa ikabubuti natin. For those who love God. Para doon sa magmahal. Ngayon, kung mahal natin ang Diyos, kung ano man ang mangyari sa atin doon, para yun sa ating ikabubuti. Sila ay napaisip at nung ma-share ko ito sa kanila, si Paul, hindi siya takot. Kasi alam niya na tutulungan siya ng ating Panginoon through His Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, natuloy ang hike at hindi pa kami nakarating doon sa mission field, ay nagsabi na yung mga tao na makakasalubong talaga namin yung mga armies. No? At inaasahan na namin yon sapagkat during that time, ang daming operations na ginagawa. At bago pa man ang hiking, talaga, lahat ng mga grupo ng Seventh Adventist ito, nagpapaalam talaga sa armies bago sila umakyat. Pero yung sa amin ay hindi kami nakapagpaalam kasi alam namin na hindi kami papayagan ng mga armies. Pero ang sabi ko sa kanila, kapag tayo'y naka-log in sa barangay hall, nang walang anumang warning sila na huwag umakyat, ay matutuloy ito at ito ay ano ng Panginoon, na pahintulot ng Panginoon. So pag login po namin sa barangay hall, walang anuman sila sinabi, walang anumang warnings kami natanggap, so tuloy po kami. So doon sa village na kung saan mamimit na namin talaga, sabi nung mga katutubo ay, sir, nandyan dyan sila, mamimit nyo sila sa sitio ng Yabat. So, ang ginawa ko po, pinahanda ko na yung mga IDs ng mga bata at hinanda ko na rin po yung kanilang um, permission letter o waiver sa kanilang galing sa kanilang mga magulang. Yung marami sa kanila, kinakabahan. Sabi sa kanila, sir, ay paano yan na hindi namin alam ang isasagot. Eh, sabi ko sa kanila, di ba tinuruan ko na kayo? Nasabi ko ay, maging honest lang tayo sa ating pagsasagot. No? At sabi nila, sige sir, pero nakikita ko sa nila yung kaba. Ano? Sapagkat ang sure ko talaga ay mangyayari talaga yung bagay na hindi pa nila maranasan dati. Naranasan dati. So inihanda ng mga IDs, pinauna ko po yung isang katutubo. Una ka doon para pagsabihin yung mga army na dadaan tayo. Kasi kapag sila ay hindi nakahanda na dumating tayo at makita tayo na ang dami natin tapos ang lalaki ng ating mga bags ay hindi din maganda na magugulat sila. So pinauna ko sila. Pagbalik niya, sabi nung katutubo, sabi niya, sir, wala nang army, nakaalis na po ilang minuto pa lang. So yung pagka-worry ng mga bata ay nawala din agad dahil hindi na namin makasalubong yung armies na posible na mag-interrogate talaga sa amin ng matindi. Pagkat hindi talaga sila payag na mayroong presensya ng mga taga-baba doon sa kabundukan during operation nila. So tuloy kami, walang naging anumang sagabal sa City Yabat. Dayaga, ang sunod, sa mission field ni Sister Germaine dati, sabi nung katutubo na malapit na kami sa Dayaga, sabi nung katutubo, sir, nandyan sila. Sabi, okay, handa ulit ng mga IDs, pray ulit tayo. So, nagpauna po muli kami ng katutubo at hindi bumalik yung katutubo. Pag sabi namin, kailangan nating pumunta kahit hindi bumalik yung katutubo kasi maabutan tayo ng gabi sa daan kapag hindi pa tayo umalis, pag hinintay pa natin yung katutubo.
Pumunta po kami. Ang inaasahan namin na nandun sila ay wala na naman. Iniwas ulit ng Panginoon sila sa amin. Sabi ng mga katutubo, sir, nakaalis na sila ilang minuto lang. Ibig sabihin, walang naging sagabal sa amin. Konting pahinga lang sa Dayaga hanggang makarating po na kami ng Jungle School. 12 hours kaming naglakad papunta doon kasi maraming namitig ng mga paa ng mga estudyante at bumaha pa ay talagang nagpahirap at nagpatagal sa aming daan yon. Inaasahan ko na talaga yung mga kapatid na mayroong baha. Inaasahan ko na maraming operation sa bundok. Pero nung mabasa ko po yung kay Paul, sabi ko, kapag hindi tayo naging matapang katulad ni Paul, hindi natin maranasan yung protection ng ating Panginoon. No? Ang nagsugo sa atin dito na gawin ang bagay na ito ay Panginoon sapagkat gusto niya na maranasan nyo yung pagiging volunteer missionary. Bagaman kayo hindi lahat tayo pare-pareho ng denomination, gusto ng Panginoon na maranasan ito. No? Kung hindi tayo magiging matapang, ibig sabihin, yung faith natin sa ating Panginoon ay hindi hindi ganun kalalim yung ating faith sa Panginoon. Ano ho? Pagdating namin ng timbangan, pag may nagpag-report pa sa amin ng mga tutubo, sir, bumalik na ulit sa Dayaga yung mga sundalo. At inaasahan nila na ah, makasalubong kayo ay hindi ulit kayo nagkita. At yung time na hinihintay nila kayo ay may tumawag na mataas na opisyal sa kanila na may kailangan pumunta doon sa bundok na yon para mag-operate sila. Ano? Nabago agad yung plano nila nung tumawag yung mataas na opisyal. Ibig sabihin, posible na iniwas ng Panginoon yung mga armies sa amin para hindi na rin mag-worry masyado itong mga katutubo. Ano po? At habang nagtuturo yung mga estudyante, kasi ang planta ko talaga ay magtuturo yung mga estudyante doon sa bundok na pinakatulong sa missionary doon. Kasi yung mga estudyante ho na yun ay magtuturo para makapagpahinga yung missionary na natin naka-assign doon, ay malaking tulong ho yun na kami muna ang magturo. Pahinga muna yung ating missionary, si si Brother Ben. Ah, habang nagtuturo ang mga estudyante, ang daming putukan naming narinig doon sa kabilang bundok at balibalita na marami ulit namatay ng mga rebelde. Ano ho, habang ginagawa namin yung misyon ng pagtuturo sa mga bata, ng mga katutubo ay narinig namin yung napakaraming putukan. So, but none of these things move us, no? Binaliwala namin yon. Inisip namin na ang buhay na ito ay ang buhay na ito, ang may-ari nito ay ang Panginoon. Kapag pala iniisip natin ang buhay na ito ay sa Panginoon, nagiging matapang pala tayo katulad ni Paul. Ano ho? At isang bagay pa, nabanggit dito ni Paul na uh, if only I may finish my course with joy and the ministry which I have to obtain. No? Yung ministry na yon ay nagdulot sa kanya ng joy. No? Kapag natapos niya yung task na yon. Mahirap maramdaman ang bagay na ito lalo na kapag naranasan natin yung emptiness, naranasan natin yung lack of support, naranasan natin yung mga mentors natin ay nag-fail na mag-advise sa atin. Hindi natin basta-basta maranasan tong joy sa ministry. Pero si Paul, tatandaan natin, wala siyang mentor. Walang nabanggit na nagsusupport sa kanya. Pero grabe yung joy na nararanasan niya habang ginagawa niya ang bagay na ito. Ano ho, hindi ko alam ngayon bakit nakaramdam ako ng kalungkutan. Siguro ang dahilan ay dahil hindi kami magkasama ng aking family. Hindi ko alam bakit pinaparanas sa akin ng Panginoon sapagkat ang gusto ng Panginoon ay joyful tayo habang ginagawa ang bagay na ito. No? Nagtataka ako bakit kalungkutan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi dahil mahirap ang gawain na hindi.
mag-isa lang ako dito sa bahay at ah, kulang yung spiritual support from other people kahit na sa aking mga magulang at aking mga kapatid. Pero kailangan na maging joyful tayo sa bagay na ito, no? Ito ay struggle ko na hindi dapat natin maranasan at ipagpanalangin natin na hindi maranasan ang bagay na ito. Um, Isang bagay pa mga kapatid na gusto kong i-emphasize dito ay ah bigyan ko muna kayo ng isang pang-personal testimony. Ngayon ay may kasama akong mga katutubo na na-rescue ko from the mountains sa iba't ibang mga lugar sa kabundukan na kung saan kami naglingkod din dati. Iniisip ko na kapag inampon ko ang mga batang ito tapos walang support from different people, ay mahihirapan ako. Mahirapan ako mag-provide ng pambili na ng bigas. Mahirapan ako magbigay ng allowance nila sa school. Mahirapan ako mag-provide ng kanilang pang-ulam. Pero nung nabasa ko itong sulat ni Paul, at nung mabasa ko yung sa 2 Timothy 1 verse 7 na God did not give us a spirit of fear. Instead, He gave us a spirit of courage, spirit of love, and spirit of wisdom. Ay napaisip ako, ito ay gawain ng Panginoon. Bakit ko katatakutan yung mga bagay na kayang ibigay ng ating Panginoon? So, hindi pa ako nagdalawang isip na i-rescue ang mga batang ito from Occidental, another province, papunta dito po sa aming province. Kasi ilan sa kanila ay talagang gustong-gusto na mag-asawa at um, posible na mag-asawa sa kabundukan nang hindi pa natatapos yung kanilang pag-aaral kasi ang dahilan po isa sa dahilan kung bakit mga maraming unwanted na baby sa kabundukan ay dahil hindi sila ready na magbuo ng pamilya kasi napakabata pa talaga ng mga ah, batang nag-aasawa doon. No? Naisip ko na kailangan kong mahiwalay ang mga batang ito sa mga babae na gusto nilang ligawan at yung mga karelasyon nila at idala dito at mabigyan sila ng better future. No? So, none of those things move me. So, nag-prepare ako na kunin sila, ipinatira dito at almost half a year na nakasama ko sila ngayon. Sila pala yung nagbibigay ng joy sa akin. Yung prayer namin sa Panginoon na magkaroon kami ng lalaki na anak ay hindi pinagkaloob ng Panginoon na magiging sarili naming anak by blood. Ito pala ang ibibigay sa amin ng Panginoon. Instant na mga lalaki, no, na mga katutubo. At tuwing umaakyat kami sa kabundukan kasama ang iba't ibang mga visitors, napakalaki ang naitutulong nila magbuhat ng mga bags, magbuhat ng mga gamit na hindi kaya ng mga visitors. Ibig sabihin, nagbigay ito sa akin ng joy at kaalwanan na may makatulong. Na tuwang-tuwa din naman yung mga visitors kapag hindi kami masundo ng mga katutubo galing sa kabundukan ay may mga katutubo na tumutulong sa amin. Ito nga yung aking mga alaga para maidala at yung mga gamit na yun sa kabundukan. Ano po, yung hindi lang ipino-provide ng Panginoon yung pagkain nila, yung pangangailangan nila, pino-provide din ng Panginoon yung pangangailangan ko na kasiyahan sa gawain na to. Pero hindi yun maikukumpara sa kasiyahan na kasama ko talaga ang aking family. Naamin ko yun. So, nagsusurvive ang mga batang ito kasama ko. Bagaman yung mga sponsors ay tumigil na sa tulong dahil may kanya-kanya din silang battles at challenge
financially sa kanilang ministry. But we are praying na maging okay yung kanila sapagkat tumigil yung kanilang support sa amin dahil nasira din yung kanilang ministry. At ang kaaway ay talagang napakaraming paraan para masira ang ministry na ito. Pero until now, none of these things move me para hindi gawin yung tila imposible para sa atin na ginagawain katulad ng ginagawa ko ngayon. At yung jungle school ay nagsusurvive na sa tingin ko ay parang imposibleng makasurvive dahil kulang ng mga volunteers, kulang ng pampasahod, is pambigay na stipend para sa kanila, kulang yung mga, kasi tayo pa po provide ng mga school materials ng mga estudyante. Ang ating estudyante ho ngayon ay 160 plus, mas dumami this school year. So, naging more challenging ang jungle school at dagdag pa rito yung sinalo ko ng mga bata from the mountains para mabigyan sila ng better future. So, like Paul, sinisikap ko na maging katulad niya na huwag na isipin yung sarili na buhay, kundi ang isipin ay yung kung paano ma-share itong gospel. Ano ho? Ito ang kailangan nating maramdaman at kailangan nating mapuspos tayo ng spirit na ganito. Ano po, yung Holy Spirit. Kailangan nating maitali sa Holy Spirit para magawa natin ang mga bagay na para sa atin ay nakakatakot, para sa atin ay magbibigay sa atin ng sakit, magbibigay sa atin ng kalungkutan. Ano po, alam ko may kanya-kanyang ministries kayong hinahawakan. Ang message po ng Panginoon sa atin na ito ay dapat isipin natin na ang buhay na ito ay sa Kanya. Para maging joyful tayo na gawin ng mga malaking bagay na ito at hindi tayo matakot kung ano man ang dumating sa atin. Mawalan man ng donor, mawalan man ng kaibigan, ipahiwalay man ng Panginoon yung ating mga mahal po sa buhay sa atin. O lalong-lalo na kung kamatayan man o kulong ang dumating sa atin, sana'y none of these things move us. Ano po, kasi all things work together for good for those who love God. At ang nakakaramdam lamang po ng spirit of fear ay yung mga taong walang malayo ang koneksyon ng banal na espiritu sa kanila. O malayo ang koneksyon sa ating Panginoon sapagkat wala silang spirit of courage. So kailangan natin mapanagumpayan sa sarili itong mga bagay na ito bago natin magawa itong ministry na binigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto lang ni Paul na sana yung maging gusto natin ay to finish the race and complete the task the Lord has given us. The task of testifying the good news of God's grace. Balik po tayo sa personal testimony. Yung grade 11 naman ang sinunod ko na papuntahin doon sapagkat na-inspire sila na sa mga kwento ng mga grade 12. At ang akala ko na kwento ng grade 12 na nakakatakot ay ang kwento nila ay naging masaya. Yung kanilang punta doon. No? So, itong grade 11 na challenge na pumunta din doon, ang naging isa sa naging ang bagay na nagpabigay sa akin ng kaisipan ay marami sa mga grade 11 ito na gustong sumama ay mga may hika. Ay iniisip ko, kung maaabutan to ng matinding hika sa daan, ay posibleng matatagalan kami o kung matindi pa ang mangyari ay hindi magiging maganda ang resulta. So nanalangin ako sa Panginoon bago yung hike na ito. Sabi ko, Panginoon, nababatid mo yung hirap ng daan, puntang jungle school. Ipadala mo sana yung mga tao na, ang mga estudyante na karapat dapat umakyat at kayang-kaya umakyat.
So, ganun ang naging prayer ko. Kinabukasan, hike na namin. Nagulat ako pagdating ko ng school, ang pinakauna doon ng mga tao, ng mga bata, yung mga may hika. Sabi ko, ito ba yung answer mo, Panginoon, sa aking dalangin? So, dahil sanay ako sa ganito na kahit sino-sino lang madala doon sa bundok na kahit anong may karamdaman. So, sige, alis tayo. So, habang kami naglalakad, pagbaba namin ng sasakyan, ay nakita ko yung mga mahika. Nauuna sila palagi sa daan. Itong nagtatakbo-takbo pa. So, inisip ko, Panginoon, ito pala yun. No? Na yung mga mahika pala, sila pala yung magbibigay ng encouragement sa mga bata na walang hika. Sila pala yung mas mabibilis. Ano ho? Kung hindi tayo maging matapang sa bagay na ito, at kapag sinabihan ko sila na wag na sila sumama dahil may hika, ay hindi natin makita yung miracle. Hindi natin makita basta yung provision ng Panginoon na lakas at yung nagbigay sa amin ng saya na makita yung mga may hika na masigasig at sila pa yung nauna palagi kahit nadudulas, kahit bumabagsak palagi sa putikan. So, magtibay lang tayo mga kapatid, no? May battles kayo na pinaglabanan ngayon, may mga struggles. So, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay talaga ng encouragement at motivation para tapusin ang task na ito, at tapusin tong race na ito at na may kagalakan sa ating puso. At at the end, matatanggap po natin yung God's grace, o meaning ng grace sa ibang salin ay yung unmerited favor or spiritual blessing and mercy. At po ito ay napakasarap matanggap in the future kapag tayo ay natapos yung race na ito na may katapatan. Okay? Sana po naging blessing yung mensahe na nanggaling sa aking mga bibig, na nanggaling sa Panginoon sa ating lahat. At naway pagpalain po tayo ng ating may kapal at ma-encourage tayo at matanggap natin tong spiritual blessing, God's grace. Natapos natin tong race na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Gideon, sa inyo pong pagpanguna po sa atin at ganoon din naman po sa napakagandang mensahe na inyo pong ibinahagi sa amin sa gabi ito. So, tunay nga po na kapag ang iisipin po natin na itong buhay natin ay isinurrender na natin sa Panginoon, ay wala na tayong dapat na ikatakot, lalo pati kung ang ating ginagawa ay para po sa kanyang kaluwalhatian. Minsan po kasi kaya takot kasi minsan iniisip pa natin yung sarili natin na paano kung mapahamak tayo, hindi natin iniisip yung or nawawala sa isip natin yung protection ng Panginoon sa atin, katulad nga po dito sinabi sa Psalms 91 na kung magtatapat lang po tayo sa Kanya ay hindi niya po talaga tayong pababayaan. At ngayon po tayo na po dumako sa ating ikalawang programa. Yun po ang ating mga prayer request. Kung sino po ang may prayer request ay paki-open lamang po ng inyong microphone. At ganoon din naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kung meron po kayong prayer request ay i-comment down lamang po. Pwede ba dito sa microphone ako magbigay ng prayer request? Yes po. Isama natin sa prayer si Sister Germaine at kalimutan ko
yung kanyang partner na gusto mag-volunteer sa Timbangan Jungle School na sana'y maging matapang sila sa task na bibigay sa kanila at sana'y matuloy sila na walang anumang mga bagay na maranasan sila para makapunta sa Jungle School. So meron po tayong unang prayer request. Ang prayer request po ni Brother Gideon na naway kung sino po yung missionary na assign doon sa Mindoro ay wala din pong hindi hahadlangan ng kaaway ang kanilang gawain. So, sino pa po ang may prayer request? Sa mga nanonood po sa Facebook Live, kung meron po kayong prayer request, ay i-comment down lamang po. Isama na lang din po natin sa pananalangin ang bawat iglesia naway magkaisa at ma-overcome na din po yung ating weaknesses, ating mga pride upang tayo po ay magkaroon ng bukas na puso at isipan para po makinig kung ano po yung tama at kung ano po yung katotohanan. At ganun din naman po yung mga nasa bandig ng karamdaman, naway hipuin po sila ng ating Panginoong Hesus upang sila po ay gumaling at manumbalik po ang kanilang dating mga lakas. Isama din po natin sa pananalangin ang mga ministries at ministers at ganon din naman po ang mga spiritual gathering na idadaos.
Sino pa po ang may gustong idagdag para po sa ating mga prayer request para po sa gabing ito? So kung wala na po, atin na pong paghati-hatian ang ating prayer request para po sa gabing ito. Ang 1 and 2 ay ibibigay po natin kay Mama Pearl. Maandyan po ba kayo? At ang 3 and 4 po ay pati ang closing prayer ay ibibigay po natin sa ating tagapagsalita. Parang hindi po available si Sister Pearl. Ipapagkaloob po natin kay Sister KD ang 1 and 2. Tayo na po ay manalangin sa pangunguna po ni Sister KD. Sister KD. Let us pray. What? Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for the wonderful day that you have given to us. Thank you for this. Thank you for guiding us throughout the day, and also thank you for the message that we have received this evening. We come before you now, we spent as we ask for um, as we have our prayer requests. May the missionaries that may there be missionaries na assigned po sa Mindoro, and may those that are assigned there sana po ay hindi mahadlangan ng kaaway yung kanilang purpose and kanila pong gawain na pinunta po nila doon. And ipinapanalangin din po namin ang pagkakaisa ng bawat
iglesia at nawak ay ma-overcome ng bawat isa at ng bawat iglesia ang mga weaknesses na mayroon para sa katapusan po ng inyong gawain. And all of this we ask in your loving name. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, may kagalakan sa aming puso, may kapakambabaan ng puso na nilalapit namin ang aming mga sarili sa inyo. Handa kayong sagutin ang aming mga panalangin kung kami lamang ay tumuktok at humingi kung ano man aming mga pangailangan. Marami po kaming mga kapatiran na may sakit physically na yung iba posible ay nawawalan ng pag-asa. Iba posible matindi ang paghihirap na dinaranas. Pakiusap pa Ama, tulungan sila na makarecover. Tulungan sila na magkaroon ng kagalingan. Napakarami sa amin may sakit spiritually na kailangan ng kagailingan, Panginoon. Pakiusap po, tulungan ninyo kami sa mga battles na ito. Kayo po ang aming kailangan, wala nang iba. Kayo lamang kaya magbigay ng lakas ng loob. Kayo lamang ang nag-iisa na kailangan namin upang magkapagpanagumpay. Kaya lumalapit po kami sa inyo. Maawa po kayo sa amin. Pagalingin niyo po kami. Create in us a clean heart, O God, and renew the right spirit within us. Nagsusupama po kami. Kailangan niyo po ng Joshua. Kailangan niyo na po ng Paul sa mga panahong ito. Sa mga ministries na gumaganap ng inyong gawain na may paninindigan, may katapangan ng mga miyembro ng bawat ministries na ito. Sapat, katulad ng kay Joshua at kay Paul, nakatali sa banal na espiritu ang mga buhay. Mga ministers namin, Ama, tulungan niyo po ang kanilang leadership. Matindi ang kanilang battles. Makita namin sa kanila yung inyong karakter. At maging ganap kami na mga anak ninyo at mahirang kami na tagapagmana ng inyong ah, bahay dyan sa langit. Inabilin din po namin ang mga spiritual gatherings ng Association of Seventh-day Adventists. Maraming kinakaharap. Pero kung mag-surrender kaming lahat sa inyo, magiging victorious kami sa mga battles at sa mga pinagdadaanan naming hirap sa gawain at marami pang mga gawa. Kailangan namin kayo, Ama, sapagkat kami ay nakikipagpunyagi, nakipaglaban hindi sa tao, hindi sa aming mga kapatiran, kundi sa kaaway na matindi din ang kapangyarihan. Inihabilin po namin ito sa inyong kamay, Ama. May surrender naming lahat ito. Ulitin ko po na create in us a clean heart and renew the right spirit within us. We pray this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. At para po sa ating pagtatapos, tayo po'y umawit ng ating closing song.
At dito po, nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nag-join dito sa Zoom at ganun din naman po sa ating mga participants. At nagpapasalamat po kami sa mga nagsusubaybay po sa ating Facebook Live. At magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras at inaanyayahan po kayo na samahan kami sa ating daily morning devotional sa ganap ng 5 a.m. Nawa po ang mga mensahe na ating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.